Nasa linya natin ang tagapagsalita ng trilyon na peso protest. Si Kakiko. Si Kakiko Aquino. Kakiko, magandang morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga, Ka Jerry, Ka Tunying. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig po ngayon. Kumusta kayo? Nakapahinga na ba kayo mula sa rally kahapon? Nang bahagya pa lang po, nagre-recover pa lang po ng boses, tsaka medyo nararamdaman ko na yung konting sakit sa katawan. Pero talagang worth it po lahat. Napakaganda po ng naging kinalabasan ng Trillion Peso March sa People Power Monument kahapon. Sige nga, anong overall assessment ninyo sa pangyayari kahapon? Well, siguro po yung talagang masinsin na assessment medyo later this week pa lang namin magagawa, no? Pero talagang higit sa mga inaasahan namin yung dumating sa venue. Pero I think lahat po ay nakapaghayag ng galit, pero siguro maliban lang sa isa o dalawang isolated incidents, by and large peaceful yung mga naganap sa may bandang People Power Monument po. So naitupad po namin yung commitment na peace, mapayapang paraan ng pagbabago yung ginigit po natin dito. Pero firm pa rin po tayo sa panawagan na kailangan na talagang umaksyon yung gobyerno para masolusyonan yung issue ng corruption sa lahat ng mga sangay nito. Iba pa ba yung nandun sa EDSA Shrine? People Power Monument yung main venue ninyo. Yung sa EDSA Shrine, iba pa ba yun o kasama rin yun? Bale, parang dapat po kasi tutuloy lahat ng crowd po natin dun sa White Plains Avenue kung nasaan po yung People Power Monument. Pero medyo nagkahirapan po dun sa flow of people. So medyo hindi lang medyo, talagang nag-spill over karamihan ng crowd natin dun po mismo sa doon po sa mismong EDSA. Tapos umabot ng EDSA Shrine ata yung crowd. Tapos kung tama nga po ako, pagkatapos ng formal naming program, bandang alas 8, alas 9, mapayapa pa rin. Pero may mga tao na tumuloy sa EDSA Shrine. Tapos parang naghayag pa rin ng mga calls nila. No? So, pero at least sa initial monitoring ko po ay wala naman pong untoward na nangyari doon. Very peaceful pa rin yung pagkilos, and proud na proud po ako sa lahat po ng mga nakilahok sa Trillion Peso March. Meron lang yatang isang incident na Kakiko na may ibang grupo na iba ang isinisigaw. Mga pro-Duterte groups po. Yeah, alam ko po sa EDSA Shrine magkatapat, no? Nag-mass up yung ibang mga kasama sa marcha namin sa EDSA Shrine. Katapat naman po sa ilalim ata ng tulay. Doon po yung isang grupo na kasama ata ni na Chavit Singson na nagtatawag ng kung ano ng malapong military junta o kung ano man, no? So, nagkainita naman po, pero and alam ko, I think may isang incident ni-report ata ng La Lasallian ata na may clash between isang Duterte supporter at isang sa grupo namin, di ko pa na-identify, pero I think mabilis naman po itong na agapan ng ating kapulisan at ng aming mga marshals. So, baga hindi nagpaabot at talagang talagang libo-libong tao yung nandun Parang iba-iba pa yung bilang na narinig ko. May low of 50,000, high of 100,000. So aalamin ko pa kung ano yung totoo doon. Pero yun po, sa dami ng mga tao na yun, talagang grateful po ako na bagamat ramdam mo yung galit ng mga tao doon, no? Actually, isang funny story ay dumaan si Chavit Singson mismo doon sa lugar ng... Tsaka binu naman siya. Tsaka talagang malakas yung galit ng mga tao doon. Kasama na rin po ako doon. Actually, binu ko siya. Bakit pero ba? Sige wala nga. Namang, bakit po ba? Mukhang gusto niya makiisa doon. Pero bakit po ba binu si Chavit na napaikutan ng mga pulis? At least malinaw po sa amin doon na yung pakikibaka namin sa ilalim yun ng 1987 Constitution. Yung panawagan ni Sir Chavit Singson po ng parang military church junta. Sobrang labag naman yun sa demokratikong proseso na nakatalaga doon. So I think nakita yung mga tao yung pagiging opportunista po niya sa press con niya po na kamakailan lang. Bakit po hindi sumigaw ng BBM resign ang mga nandyan sa People Power Monument? Well, yung position po namin ay antay po kami sa lahat ng mga lahat ng mga paksyon po. Marcos man yan, Duterte,
may mga ano ho, I wouldn't be surprised kung may mga bumatikos kay Marcos, marami ring bumatikos kay Duterte, pero yung pagkaisahan po ng lahat ng mga organizing groups ay, okay, pwede mong sabihin kung ano yung gusto mo sabihin laban sa isang politiko, pero wala po tayong isusulong na particular na political agenda. At the same way na yung halimbawa Sara resign ay nagpo-push ng isang agenda na, to be fair, sinusuportahan ko po kasi nakabahagi po ako sa impeachment. Medyo sinantabi ko muna yun. Pero yung BBM resign, medyo sumusuporta din yan sa isang particular agenda na talagang sumusuporta naman kay VP Sara. So para mapayapa po ang lahat, sige, kung gusto niyong banat, pero corruption yung focus, no? Pero, so yun po yung naging consensus namin. Pwede ba natin sabihin na parang naging protection pa ni Pangulong Bongbong Marcos na ang VP ay si Sara? Well, kung meron man siyang isang matalinong ginawa nung tumakbo siya nung 2022, baka yun nga yun, no? So parang binalak niya maging isang mediocre na presidente, pero yung ginawa niyang vice-presidente ay medyo nakita naman po natin yung pag-uugali ni VP Sara Duterte last year, no, nung sa press con niya na medyo nakakatakot din po. So aminin ko po, masalimuot po yung yung sitwasyon po natin na itong dalawang naglalabang paksyon talaga may problema sa Marcos, may problema din sa Duterte. Kailangan malinaw po yung mga panawagan natin. And I think yun po yung na-achieve sa trillion peso march na pananagutan mula sa lahat pero wala po tayong sinusuportahan kahit sinong agenda. At hindi end goal, hindi ninyo layunin na pabagsakin ang gobyerno o pababain lahat ng mga nag-occupy sa matataas na posisyon ng gobyerno. Ang sa akin, sir, yung mahalaga sa akin ay bukod sa legal accountability na makasuhan yung lahat ng mga sangkot at saka makulong sila, maaresto sila. Yung isang mahalagang aspeto din po para sa akin ay yung political accountability. Yung ibig sabihin po nito ay kapag nalaman na natin yung mga pangalan ng mga sangkot, hindi naman natin kailangang antayin yung innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. Hindi naman natin yan kailangang antayin. Kung para sa 2028, talikuran na natin yung mga pangalan na lilitaw mula sa mga investigasyon kasi yun po parang kung may konting mantsa ka lang ng korupsyon kahit na hindi ito, like even if it's not final, sapat na yun siguro para sa botante na baka dapat di na natin binoboto yung mga ganyan po. So yung political accountability ng mga nandyan, yun yung ginigit natin. Sabi ng Malacanang, ang nag-umpisa naman ito si BBM dahil siya nga yung nagtalumpati sa kanyang zona, binanggit niya yan, yung mahiya naman kayo, binanggit sinundan ng mga pangalan ng kung sino-sinong mga contractors. At ngayon ay nakabuo na ng independent commission. Kulang pa ba yun? Hindi ba kasama rin ninyo ang Pangulo sa paghahangad na mapanagot ang mga korap? Well, ang una ko po ay parang isang year po siyang nag-antay bago aksyonan to. Kasi kung maalala niyo po, Sir Jerry, nung SONA 2024, pinagmamalaki pa niya yung napakalaking budget ng flood control habang nalunod sa baha yung iba't ibang parte ng Pilipinas, no? So, ang weird na nag-antay pa siya ng isa pang SONA bago niya aksyonan yung flood control. Baka inasikaso niya yung ilang mga bagay bago ginawa niya tong issue. Not just speculating, not saying, not claiming any knowledge po. Pero I think ang panawagan po natin ng anti-corruption, pero sa itong ICI naman, I think ang lumilitaw medyo kulang na galing lang sa executive ito, no? So alam ko merong panukalang batas sa ating Kongreso na nagsiset up ng isang permanenteng Independent Commission on Infrastructure na merong subpoena and contempt powers na Kongreso lang makapagbigay, no? So I think kung seryoso silang lahat, si President Marcos, yung mababang kupulungan, yung Senado sa issue ng korupsyon, sana suportahan po nila yung bill na ito. Kay President Marcos, i-certify niya as urgent yung bill na ito para tanggal na rin sa kamay ng executive yung ICI. Magiging totoong independent siya pag naipasa yung batas, and then wala siyang sasantuhin na kahit sinong parte ng ating politika. At saka sana rin po mula sa civil society, naniniwala din po kami na dapat merong papel yung civil society dito sa ICI. Dapat open po yung mga proceedings niya. Sana po may konsultasyon sa civil society sa pag-appoint ng mga bubuo nito dahil nakababahala po na sangkot yung executive sa issue pero nagaling lang sa kanila yung lahat ng paggawa ng
independent commission. So, yun po, medyo okay step pero kulang pa. Ano susunod na mga hakbangin ninyo kahapon na isagawa ng rally? What's next? Well, ano po, syempre kailangan mag-assess ng masinsinan kasi nga medyo na binugbog namin mga sarili namin sa pagod kahapon. No? So, may konting recovery pero definitely mag-assess. And I think mag-organize man kami o hindi. Nandiyan pa rin yung galit. I wouldn't be surprised kung may mga maliliit na grupo na mag-organisa pa rin po ng mga protesta throughout the coming days. And then, ayun po, I think sa amin, mahalaga na yung executive and yung legislative, we hold their feet to the fire, no? Parang hindi pwedeng palampasin yung Marcos administration, yung dalawang houses of Congress, pati na rin yung previous administrations kay Duterte, yung mga dati pa. So we will be, I think yung protest ay napatunayan natin kahapon na effective way po ito na i-pressure yung ating mga politiko. We'll be looking at ways to continue yung movement po natin through more peaceful protest actions na again committed pa rin po sa constitutional order ng ating 1987 Constitution. May mga nangyaring gulo kahapon diyan sa Mendiola, sa Recto. May mga nasugatan, ang daming naaresto, mga bata. Hindi ninyo kasama 'yon, Kakiko, ano? Na-coordinate kami sa mga taga-Luneta pero yung Mendiola ay nabalitaan na lang namin na may mga tumuloy doon. So yan ay wala yun sa initial na usapan namin. Pero gayon pa man, Sir Jerry, Sir Anthony, I think medyo ma-complicated po yung issue na ito. Sa isang banda, no, parang kung nag-riot ka, kailangan alam mo na may consequences po ito. May narinig po akong reports na baka posibleng masyadong marahas yung mga ginawa ng ating kapulisan sa Maynila, pero hindi ko po yun alam kung ano-ano pa lang yung binabasa ko. Pero yun pa man, I think meron din personal responsibility yung mga nagpo-protesta na alagaan yung mga sarili. At saka kung gagawa po kayo ng gulo, lalo na po kung mananakit kayo, I think yan talaga ay line na dapat huwag i-cross. Meron pong consequences dyan. No? Pero sa kabilang banda, sana maalala din ng mga tao na hindi galing lang kung saan-saan yung galit ng mga tao dun sa Mendiola, sa tingin ko po. I think yung galit na naramdaman nila, hindi po ako magtataka kung pareho yung ugat na yung galit na nararamdaman din natin kasi kita natin yung malalang korupsyon sa issue ng flood control at iba't iba pang mga skandalo, tapos kasabay nun yung mga allegedly sangkot dito, sobrang ligaya ng buhay na pinupost sa social media. Nakakagalit talaga yan, no? So I think masalimuot po yung pinag-aralan ko pa yung mga nangyari sa yung mga nangyari sa iba't ibang mga lugar today, pero I think on the one hand kailangang may consequences kung may nakit, pero sa kabilang banda ay yun, parang yung pinanggalingan ng galit ay hindi yan basta-basta, no? Parang may lehitimong pinanggagalingan yung galit na yun. So kung constitution naman po ang pinagbabatayan ng mga kilos po ng Tindig Pilipinas at ng marami nating kababayan, ang last question ko, nagtitiwala ba kayo o hindi kayo nagtitiwala kay Pangulong Marcos na kaya niyang gawin kung ano man yung ultimate objective natin, yung paglaban sa katiwalaan, na may mapapakulong at saka po merong mananagot, sino man siya o kaalyado man siya o kamag-anak man siya? Ang take ko po kay President Marcos ay kapag walang nagpe-pressure sa kanya, ay talagang pabaya po siyang Pangulo, no? So ang para sa akin, gagawin po ng civil society, ng ating movement, yung papel namin para talagang hindi niya makalimutan yung mga binitaw niyang salita in the recent weeks. At saka we'll make sure na kapag tinalikuran niya yung mga sinabi niya, which is something na he's prone to do, no? Pero kapag ginawa niya yan ulit, may hindi yan palalampasin ng taong bayan. I think baka lalong lumaki pa yung mga kilos protesta na. Again, at least yung mga ino-organize po namin sa Tindig Pilipinas, sa Siklab, Simbahan at Komunidad laban sa katiwalian. Peaceful protests in the spirit of the 1987 Constitution, pero lalaki yan at mas lalong lalakas din po yung pag-express po natin ng galit sa ginagawa ng kasalukuyang administration at yung mga skandalo ng mga nakaraang administrasyon din. Ulitin ko po yung tanong ko. Kayo ba nagtitiwala pa o hindi na kayo nagtitiwala na with the pressure that you're exerting sa kalsada at sa iba pang pamamaraan,
sa Pangulo. Gagawin ba niya to o hindi? Sa tingin ninyo? Again po, yung mahalaga dyan is with the pressure we're exerting po. With the pressure we're exerting, baka kakayanin niya, we'll see. Pero ang malinaw sa akin ay kapag wala po yung ganitong kilos protesta, I think hindi talaga uusad yung case. So, ang para sa akin, hindi ko alam kung ano yung nasa utak ng Pangulo. Ang kaya ko lang ay mag-organize at yun po yung yun po yung ginagawa po natin. Okay. Kakiko, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo at mabuhay po kayo. Hello po, magandang umaga din po. Maraming salamat. Si